Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Marahil hindi nalingid sa kalaman ng lahat ang katagang Antingero o sa ibang dialekto, tinatawag silang Antingan. Hinahangaan dahil sa angking kakayanan at kakaibang kaalaman, lalo na sa mga dasal. Kinakatakutan din ang mga Antingero dahil sa mga nasabing kakayanan. Pero mas madalas, hindi natin sila nauunawaan. Sa paningin ng iba, nasisiraan o nababaliw na ang mga Antingero dahil sa kakaibang ritual at paniniwala na kanilang isinasagawa. Ito ang karanasan ng ating bidang si Rio. 10 taong gulang na magsimulang magsanay bilang Antingero sa ilalim ng pagtuturo ng ama. Sa edad na 15 taong gulang, nagamay na niya ang paggamit ng mga dasal. Nakuha ng binata ang kauna-unahang gamit na pinamana sa kanya ng ama. Bagaman kaakibat ng aral ang panggagamot, hindi ito ginamit ni Rio. Pinili ng binata na ilihim ito sa lahat at gamitin ang kakayanan para ipagtanggol ang sarili at mga mahal sa buhay. Unang nagamit ng binata ang kakayanan ng minsang makidayo ito ng basketball sa kabilang bayan. Nanalo sila sa laro ng mga sandaling yon at dahil pustahan, malaki ang perang pinaghahati-hatian nila ng mga kasamahan. Sa kasamaang palad, hindi matanggap ng kabilang grupo ang pagkatalo dahil malaki ang pusta. Muli itong nag-aya ng isa pang laro. Pasensya na mga pare gumagabi na kasi. Isa pa, malayo pa yung uuwian namin. Saka madilim na hindi na natin makikita yung ring niyan. Wika ni Rio. Ngunit sadyang hindi pumayag ang kabilang grupo. Naglakad na palayo ang pangkat ni Rio. Ngunit hinabol sila ng mga ito. Napansin naman ng isa sa mga kasama ng binata ang papasugod na grupo. Kaya kagad nitong binalaan si Rio. Medyo malayo pa ang grupo kaya nagawa pang maghanda ng binata. Marahan siyang naglakad para antayin ng mga ito. At nang malapit na sila, walang takot na kinumpronta ni Rio ang pangkat. Teka lang pare, talo na kayo Malinaw namang panalo kami. Sa inyo pa nga yung referee, di ba? Wika ng binata. Mahinahon si Rio ng mga sandaling yon. Ngunit nagpantig ang tenga ng binata sa susunod na sinabi ng kalabang pangkat. Hindi mo ba ako kilala? Dayo lang kayo dito Kapitan ng baryong ito ang tatay ko. At kung gusto mong makalabas dito ng buhay, ibalik mo sa amin yung pera namin. Tugon ng isa sa mga kalalakihang tawagin na lang natin sa pangalang Rufo. Hindi ka pala patas kung lumaban pare. Malinaw na nga yung pagkatalo nyo, di ba? Pasensya na, pero hindi namin ibabalik ang pusta. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot. Kahit presidente pa yung tatay mo. Wika ni Rio. Sabay lakad palayo. Nalabis namang kinagalit ni Rufo. Inundayan ito ng malakas sa suntok ang binata. Alam ni Rio na kung gagantihan niya ang kalaban, siguradong masasaktan ng mga ito ng husto. Inilagan nito ang suntok na naging dahilan upang sumubsob si Rufo sa putikan. Pinagtawanan pa ito ng mga taong nanonood kaya napahiya ng husto ang binata.
Walang iya ka. Bakit ka umilag? Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Pag-antay ka lang. Banta ni Rufo. Hindi na ito pinansin pa ni Rio. Nagpatuloy sa paglalakad pauwi ang binata. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng baryong yon. Hinarang na sila ng ilang tanod. Kasama ng mga ito si Rufo at ang kapitan ng baryo na tatay nito. Natakot ang ilan sa mga kasamahan ni Rio at sinisisi pa siya sa nangyari. Ngunit nanatiling kalmado ang binata at hinarap ang mga kalalakihan. Ikaw ba yung binatang nagpahiya sa anak ko? Ang lakas naman ng loob mo. Hindi ba taga kabilang baryo ka? Sa palagay mo, papalampasin ko ang ginawa mo. Wika ng kapitan. Naglakad si Rio palapit sa mga ito. Pinigilan siya ng mga kasamahan. Ngunit sinabihan niya ang mga itong siya na ang bahala. Kayo po ba yung kapitan ng baryo? Mawalang galang na po Pero hindi ako ang nagsimula ng gulo. Anak po ninyo ang unang sumugod. At wala po akong ginawa. Inilagan ko lang naman po yung suntok niya Kaya nasubsob po siya sa putigan. Pagdadahilan ng binata. O ba't talagang magdadahilan ka pa? Wala akong pakialam kung may kasalanan ka o wala. Ang punto dito, pinahiya mo ang anak ko. Walang sino man ang gumawa nun sa kanya. At dito pa talaga sa baryo ko. Muling wika ni Kapitan Turing. Napakamot ng ulo si Rio. Hindi inaasahan ng lahat ang sumunod nitong sinabi. Kung ganun pala, wala pala kayong kwentang pinuno hindi nga kayo marunong humusga ng patas. Porke ba anak nyo kahit may maling nagawa, papanigan pa din ninyo? Wika ni Rio. Nang mga sandaling yon, nagsipagtakbuhan na ang ilan sa mga kasamahan ni Rio. Alam nila ang susunod na mangyayari. Ngunit hindi nila inaasahang magiging kabaliktaran nito. Nagalit pa ng husto ang kapitan at naglabas ng baril. Itinutok ito sa noo ni Rio at sinabi, Matapang ka pala. Sige nga, ngayon mo ilabas ang tapang mo. Ano bang pinagmamalaki mo? Banta ni Kapitan Turing. Nakatingin lamang ng nakakaloko sa kanya si Rio, na mas lalo pa nitong ikinagalit. Hindi nagsasalita ang binata, ngunit kitang-kita ng kapitan ang kawalang takot sa mga mata nito. Uubra ba yan baril mo, Kap? Kasi kung hindi naman gagana sa akin yan, di walang kwenta ang pagdadala mo niyan. Wika ni Rio. Tila naghahamon pa ang binata. Hanggang sa biglang kinalabit ng kapitan ang gatilyo ng baril. Ngunit laking pagtataka nito dahil hindi pumuputok ang sandata. Makailang ulit pa niya itong kinalabit at kinasa. Ngunit wala pa din. Naku naman, hindi pala uubray ang baril mo sa akin, Kap. Ako wala po akong sinasagasaang tao Alam kong nasa tama lang ako. Kaya pasensya na kung ipagtatanggol ko ang sarili ko Iginagalang ko po kayo bilang pinuno ng baryong to. Pero kung paiiralin ninyo ang bulok na sistema sa pamumuno, pasensyahan na po tayo Hindi po ako tatanga-tanga at hahayaang maging api ng mga taong kagaya ninyo. Wika ni Rio. Sabay hablot ng baril sa kamay ng kapitan. Hindi ito nakakilos na tila natigal po. Tinignan ng binata ang mga kasamahan ng kapitan. Laking gulat na mga ito nang biglang naglaho sa kanilang paningin ng binata.
Nagpalingalinga sa paligid ang mga ito upang hanapin siya. Laking gulat ng lahat dahil isa-isa silang nagsipagbagsakan. Hanapin niyo ang lintik na yun! Mesa demonyo ang batang yun ah! Kapag nahanap niyo, dalhin niyo sa akin ang buhay! Wika ng kapitan. Ngunit natigilan ito nang biglang magpakita si Rio sa harapan. Hindi na po kailangan, Kap. Nandito lang naman po ako. Tapusin natin dito ang dapat tapusin. Wika ni Rio. Nakaramdam na matinding takot ang kapitan at mga tauhan nito. Kakaiba ang talim ng titig ni Rio na mga sandaling yun. Handang-handa ang binatang harapin kung anuman ang mangyayari. At talaga namang matapang kang bata ka. Bakit sa palagay mo, bubuhayin pa kita? Mga bata, tirahin nyo na yan! Muling utos ng kapitan. Kagad namang sumugod ang mga tauhan nito. Hindi umalis si Rio sa kinatatayuan at tila inaantay ang pagtama ng kamao, maging ng sandata ng mga kalaban. Pagkalapit ng isa sa mga kaaway, walang pagdadalawang isip na sumugod si Rio. Isang malakas na suntok sa sikmura ang binigay nito sa tanod dahilan para mawalan ito ng malay. Gusto niyo pa din po bang ituloy ito, Kapitan? Kasi ako na ang naaawa sa mga taong ito eh. Kung talagang gusto mo akong patumbahin, bakit hindi ikaw ang kumilos? Ikaw ang lumaban sa akin. Paghamon ni Rio. Matapos magsalita, ibinaling nito ang tingin sa mga tauhan ng kapitan at muling nagsalita. Kayo, hanggang kailan kayo susunod at magpapauto sa taong ito? Maatim niyo ba ang ipakain sa pamilya niyo? Ang perang binabayad ng taong to na alam niyong galing sa masama? Wika ni Rio. Biglang nagsipagyukuan ng mga ito at isa-isang binitawan ng hawak na mga sandata. Hindi akalain ng mga taong yun na isang binatang kagaya ni Rio ang makakapagsalita sa kanila ng ganon. Anong ginagawa niyo mga inutil? Binabayaran ko kayo para gawin ang mga utos ko. Sigaw ng kapitan. Ngunit isa-isang nagsipag-alisan ang mga tauhan. Napagtanto ng mga ito na tama ang sinabi ni Rio. Napangiti na lamang ang binata dahil sa nangyari. O paano ba yan, Kap? Gusto mo pa din bang ituloy tong laban na to? Kasi anong oras na gagabihin na ako pa uwi. Wika ng binata. Lalo namang nanggigil ang kapitan. Ngunit alam nito sa sariling wala siyang magagawa sa binata. Lalo pat nakita na nito ang kakayanang taglay ni Rio. Tandaan mo ito. Hindi pa tayo tapos, bata. May araw ka din sa akin. At sisiguraduhin kong matutuklasan ng lahat ang lihim mo. Banta ng kapitan. Sabay takbo palayo. Napakamot na lamang ng ulo si Rio at umalis na sa lugar. Minabuti na lamang nitong umiwas. Dahil sa kabila ng kakayanang taglay ng binata, mas nanaisin itong wag na lamang lumaban hanggat maaari. Pagkarating ng binata sa tahanan, kagad naman siyang sinabo ng ina. Ipinaliwanag naman ito ang dahilan kung bakit siya ginabi ng uwi. Nay, si Kapitan Turing po kasi. Hinarang kami ng mga kaibigan ko. Kamuntika na nga po silang magulpi. Pero syempre, sinusunod ko po yung sinabi ni tatay. Ayoko din po sanang makasakit kaso minsan ay talagang wala akong pagpipilian eh. Pangangatwira ni Rio. Alam ko naman yun, anak. Pero pakiusap lang. Hanggat makakaiwas ka,
Umiwas ka sa gulo. Hindi dahil sa naduduwag ka, pero yon ang pinakamabuting gawin. Wika ng nanay ni Rio na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Masing. Dahil sa nangyaring kaguluhan, minabuti ng ama ni Rio na lumayo sa lugar na yon. Dahil alam nitong hindi sila titigilan ni Kapitan Turing hanggat hindi ito nakakagante. Rio, pasensya ka na pero mukhang kailangan nating umalis sa bayang to. Masakit man sa aking iwan ng mga ari-arian natin pero wala rin ako magagawa. Mas uunahin ko ang kahaligtasan nyo ng nanay nyo. Wika ng tatay ni Rio. Hindi naman natin kailangang umalis tayo. Para saan pa yung kaalaman natin kung hindi natin gagamitin laban sa masasamang loob? Nasa tama naman tayo Kaya wala tayong dapat ikatakot. Tugon ni Rio. Muli namang nagsalita si Mang Elias. Oo, tama ka anak. Para saan nga naman ang kakayanang taglay natin kung hindi natin gagamitin para ipagtanggol ang mga sarili natin? Pero naisip mo ba kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling gamitin mo ang aral kagaya na lang ng naganap sa inyo ni Kapitan Turing? Ano sa tingin mo ang iniisip ng taong yon? Tugon ni Tatay Elias. Napaisip si Rio sa sinabi ng ama. Ngunit nangatwiran pa din ito. Pero tay, hindi naman po pwedeng magpaapi lang tayo sa kanila. Mamimihasa sila Pagpupumilit ni Rio. Napailing na lamang si Tatay Elias. Dahil kahit papano, alam nitong may katwiran talaga ang anak. Kahit na anak, hindi natin dapat gamitin sa pansariling interes ang kapangyarihang inilalaan sa isang mahalagang kaganapan. Muling wika ni Tatay Elias. Alam ni Rio ang tinutukoy ng ama. Kaya nanahimik na lamang ang binata. At habang nagkakarga ng mga kagamitan sa karo, napansin ni Tatay Elias ang dalawang hindi kilalang lalaki na umaaligid sa kanilang bakuran. Hindi naman ito napansin ni Rio. Kaya minabuti na lamang na matandang wag itong ipaalam sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napuna ito ng binata at kagad nilapitan. Mawalang galang na po sa inyo Ano bang kailangan ninyo? May hinahanap po ba kayo dito? Tanong ng binata. Dali-dali namang naglakad palayo ang dalawang lalaki. Ngunit habang naglalakad, nakatitig ito ng masakit kay Tatay Elias. Tay, kilala po ba ninyo yung mga yon? Napansin ko kasi ang talas ng titig sa inyo Tanong ng binata. Umiling naman si Tatay Elias dahil noon niya lang din nakita yung dalawang lalaki. Hindi nga anak Ngayon ko lang din sila nakita dito. Akala ko hindi mo napansin kaya hinayaan ko na lang. Tugon ni Tatay Elias. Inaya nito si Riyong pumasok sa tahanan upang kunin ang ilan pang kagamitan. Sakto namang nakasalubong nila si Aling Masing na nooy papalabas na ng tahanan na may dalang kagamitan. Itinuro ni Tatay Elias kay Rio ang mga dapat dalhin. Nang bigla silang makarinig ng dalawang putok ng baril. Dali-daling tumakbo ang binata palabas ng tahanan. Nakita nila si Aling Tasing na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Napasigaw ang binata sa sobrang galit. Lalo pa nang makita na ang may kagagawa ng pamamaril ay yung dalawang kalalakihang nakita nilang umaaligid. Dali-dali nitong binuhat ang ina upang dalhin sa loob ng tahanan.
at agapan ang mga sugat nito. Ngunit huli na ang lahat dahil saktong paglapag ni Rio sa katawan ng ina. Nalagutan na ito ng hininga. Ngayon, Tay, sabihin niyo sa akin kung mali pa din bang gamitin ang kakayanan ko laban sa mga masasamang tao. Tignan niyo yung nangyari kay nanay. Tignan niyo yung ginawa ng masasamang loob sa kanya. Wika ni Rio. Hindi naman nakasagot ang ama. Napaluhod na lamang si Tatay Elias at hinawakan ang noo ng wala ng buhay na asawa. Alam ko masakit para sa iyo, anak. Ngunit parte ito ng buhay natin. Sa malaot madali, mawawala tayo sa mundong ito. Hindi lang natin alam kung papaano o kailan. Kaya kung itatanong mo sa akin kung maghihiganti ba ako, hindi, anak. May mas makapangyarihang nilalang ang magbibigay ng hustisya para sa atin. Lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Dapat alam mo yan, anak. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi naman ako nagkulang ng pangaral sa iyo eh. Tugon ni Mang Elias. Alam na matandang hindi na makikinig sa kanya si Rio dahil nabubulagan na ito ng galit. Dali-daling tumayo ang binata at tumakbo papunta sa lugar kung saan nagpunta ang dalawang kalalakihan. Hindi na nagawang sundan pa ni Tatay Elias ang anak dahil napakabilis nitong kumilos. Ngunit alam na matanda kung saan ito pupunta. Kagad na din siyang naghanda upang sundan ito sa baryo ni Kapitan Turing. Sa kabilang dako naman, nagawang abutan ng binata ang dalawang kalalakihan. Hinayaan niya lamang ang mga ito. Sa kabila ng galit ni Rio, pinairal pa din niya ang pagiging mahinahon. Minatyagan niya ang dalawang lalaki at nakitang pumasok ito sa bahay ni Kapitan Turing. Pasimpleng sumunod si Rio sa mga ito. Nagpalinga-linga sa paligid kung may mga tao. At nang masiguradong walang makakakita sa kanya, kagad siyang tumuloy sa loob ng tahanan ng kapitan. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Turing nang makita ang binata. Napatayo ito sa kinauupuan nang makitang pinagsusuntok ng binata ang dalawang lalaking pumatay sa ina. Hindi ito binitawan ng binata hanggat hindi nawawalan ng malay ang mga ito. Sinubukan din ni Kapitan Turing na barilin si Rio. Ngunit kagaya sa unang tagpo, hindi pumutok ang baril. At talagang may sa demonyo kang bata ka. Lumayo ka sa akin! Wika ng kapitan habang patuloy na kinakalabit ang baril. Walang hiya ka. Pati ang nanay kong walang muwang idinamay mo. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Kung talagang matapang ka, ako ang harapin mo. Tumayo ka at magpakalalaki ka. Hindi yung nagtatago ka sa likod ng mga tauhan mo. Wika ni Rio. Galit na galit ang binata na mga sandaling yun. Hindi na napigilan ng binata ang sarili. Nilapitan nito ang kapitan at walang tigil na pinagugulpe. Hindi huminto si Rio hanggang sa hindi nalalagutan ng hininga ang kapitan. Pagkabitaw na pagkabitaw ni Rio sa kalaban, nagmistula itong lantang gulay. At sakto namang pagdating ng ama, nanlumo ito sa mga nakita. 3 katao ang nakahandusay sa sahig ng tahanan ng kapitan at kapwa wala ng buhay. Rio, anak, ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na maaari kang makulong dahil dito? Tao ang mga pinatay mo. Wika ni Tatay Elias. Hindi makakilos si Rio sa kinatatayuan. Pilit naman siyang niyuyugyog ng ama upang bumalik sa ulirat. Rio,
Ano ba? Umayos ka at umalis na tayo dito bago pa dumating ang mga otoridad. Muling wika ng matanda. Ginawa ko lang sa tingin kong tama, tay. Kailangan kong bigyan ng hustisya yung pagkamatay ni nanay. Iginhabad ko lang sa mga taong ito ang nararapat na kaparusahan. Tugon ni Rio. Sabay lakad palabas ng tahanan. Bumungad naman sa binata ang mga kapulisan. Hindi naman nanlaban si Rio. Sumuko ang binata sa mga otoridad. At dahil minor de edad pa siya ng mga sandaling yun, ipinasailalim ang binata sa kustodya ng Boys Town. Ilang taon din siyang nanatili sa lugar na yon hanggang sa tumuntong siya sa 8 gulang. Binasa kay Rio ang sistensyang makulong ng habang buhay. Bagaman nagsisisi sa mga nagawa, wala namang magagawa pa ang binata. Kagaya ng sinabi ng ama, lahat ng kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. At kahit ganun pa kaganda ang intensyon mo sa paggawa nito, mananatili pa din itong kasalanan. Ilang taon ding binuno ni Rio ang sistensya at naging maganda ang record. Nagkaroon ito ng pagkakataon makalaya. Sa kasalukuyan, naninirahan pa din si Rio sa dating lugar. Ngunit mas pinili nitong gampanan ang tungkulin ng isang manggagamot. Dahil habang nasa loob siya ng kulungan, doon lamang niya naunawaan ang ibig sabihin ng ama, na inilalaan ang kanilang natutunang aral sa mas mahalagang gampanin. At yun ay pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa usaping espiritual. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Roy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Naninirahan sa probinsya si Roy kasama ang mga magulang at kapatid. Sariwa ang hangin. At dahil hindi pa laganap ang teknolohiya ng mga panahong yun, maging ang kuryente at tubig ay hindi madaling makakuha. Bagamat simple ang pamumuhay, masaya naman ang pamilya. Isang araw namatay ang mga magulang at bilang panganay na anak, trabaho niyang alagaan at magsilbing ikalawang magulang sa mga nakakabatang kapatid. Isang araw habang nag-iigib ng tubig, nalaman niya na merong bagong lipat sa kanilang bayan. At dahil maliit lamang ang lugar, lahat ng naninirahan ay kinikilala ng bawat isa. Isang babae ang bagong lipat. Kahit mag-isa lamang ito ay hindi yon kailangan ipangamba. Dahil mababait naman ang mga residente doon. Hindi palalabas ang bagong kapitbahay. Bihira itong makita ni Roy ngunit lalabas naman ito kapag magdidilig na ng mga halaman. At kahit hindi pa ito nakakausap ni Roy kailanman, hindi yun naging hadlang upang mahumaling siya dito. Nabigyan ng pagkakataon si Roy na makausap ang babae ng isang gabi. Nakita niya itong iika-ika bitbit ang sako ng lupa. Kagad niya itong nilapitan. Tinulungan niya ito. Nagkaroon sila ng maikling kwentuhan tungkol sa mga maliliit na bagay. At kalaunan, naging malapit ang dalawa. Paminsan-minsan tinutulungan ito ni Roy upang asikasuhin ang hardin. Napansin naman ng mga kapatid ni Roy ang ngiti nito tuwing lalabas ang kapitbahay upang magdilig ng halaman. Kalaunan, nalaman nila na meron na itong pagtingin sa dalaga. Ikaw kuya ha? May gusto ka pala sa kapitbahay natin. Tamang-tama.
Nasa tamang edad ka na po para magkaroon ng pamilya. Pangasar ng bunso. Kuya, mukhang mabait naman po siya eh. Wika ng isa pang kapatid. Uy, umayos nga kayong dalawa dyan. Hindi pa ako mag-aasawa no? O siya, umalis na kayo at mahuhuli pa kayo sa klase. Tugon ni Roy. Lumabas na ang bunso ngunit nanatili ang kapatid. Kuya, alam ko pong walang basehan itong sasabihin ko pero parang meron po akong kakaibang nararamdaman sa bago nating kapitbahay eh. Parang meron pong mali. Kaso, hindi ko naman alam kung ano yun. Wika ng kapatid. Ay nako, huwag mo nang isipin yun. Malay mo pag nakilala mo siya, magbago ang tingin mo. Sige na, mauli na kayo sa klase ha. Tugon ni Roy. Umalis na ang dalawa. Isang araw, umuwi ang magkapatid galing sa eskwelahan. Nagkwentuhan silang lahat ngunit ang tumatak kay Roy ay ang wika ng bunso tungkol sa kapitbahay. Sinabi nito na tuwing mag-isa lamang siyang naglalakad ay bigla itong lalapit sa kanya. Makikipag-usap. Ngunit tuwing dadating na ang kapatid, bigla-bigla itong aalis. Nagtaka si Roy at tinanong kung ano ba ang sinasabi ng babae sa kanya. Sinabi naman ng bunsong nagpapatulong lamang ito sa loob ng tahanan. Ngunit hindi niya ito nagagawa dahil tuwing lalapit ang ikalawa nilang kapatid, magtatago na ito. Hindi na magpapakita muli sa araw na yon. Bagamat nagtataka ang binata, hindi na nila ito binigyan pa ng pansin dahil wala naman itong ginagawang masama sa kanila. Iniisip na lamang na maaaring nahihiya lang ito. Habang namamalengke si Roy, narinig niya mula sa mga mamimili na merong mga batang nawawala sa bayan. Nangangamba na ang mga residente dahil hindi nila alam kung bakit o sino ang may gawa nito. Ipinalam niya ito sa mga kapatid. Kaya naman simula noon ay hindi na sila lumalabas pa maliban kung ito ay importante. Hanggang sa isang gabi, napag-isipan ni Roy na magpahangin. Naisip niya kung ano ang kinabukasan nila dahil hindi naman habang buhay silang magkakasama. Naputol ang pag-iisip ni Roy nang makita niya ang kapitbahay. Tinignan muna nito ang kapaligiran bago dahan-dahang lumabas. Naisipan ni Roy na lapitan ito. Ngunit sa hindi alam na kadahilanan, sinundan na lamang niya ito ng tahimik. Dahan-dahan siyang sumunod upang hindi lumika ng ingay. Nagtatago din ito sa mga puno upang hindi siya makita. At makalipas ang ilang sandali, nagulat siya nang bigla itong nawala. Dali-dali itong nagmasid sa kapaligiran, ngunit hindi na niya ito nakita. Uuwi na sana si Roy ngunit pagtalikod niya, biglang nakaharap nito ang babae. O Roy, gabing-gabi na. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng kapitbahay. Wala naman. Nagpapahangin lang. Naisipan ko na rin maglakad-lakad para lalo sana akong makapag-isip. Tugon ni Roy. Huwag ka nang lumabas ng gabi. Napakadelikado kaya. Hindi natin alam kung ano ang matatagpuan natin sa dilim o kaya naman kung ano ang makakatagpo sa atin. At di ba, meron ng mga nawawala dito sa bayan? Oo nga eh. Pero ikaw nga ang mas dapat mag-iingat eh. Babae ka pa naman. Mas delikado sa iyong panahon. Teka, ikaw pala. Anong ginagawa mo sa labas? Gabing-gabi na.
Tanong ni Roy. Parehas lang tayo. Gusto ko rin magpahangin at makapag-isip-isip sa mga susunod kong hakbang. Siyempre mag-isa lang ako, kaya dapat planado ko ang mga susunod kong galaw. Tugon ng babae. Bagamat wala namang rason si Roy upang pagdudahan ang kapitbahay, pakiramdam niya, meron itong tinatago ngunit hindi na niya yon pinalaki pa. Nagpaalam na ang babae at umuwi na sa tahanan. Naiwan si Roy sa lugar. Nakakita siya ng isang lagayan na gawa sa tela na wari niyang naiwan ng babae. Kagad niyang pinuntahan ang tahanan nito. Kumatok ang binata. Pagkabukas ng pintuan ng babae ay masaya siya nitong binati. Ngunit nang makita nito ang hawak ni Roy, biglang nagbago ang itsura ng mukha nito. Dali-dali niyang kinuha ang lagayan at kinandado ang pinto. Naiwang nagtataka si Roy sa harapan ng pintuan ng kapitbahay. Hindi niya alam kung meron ba itong nagawa upang magalit ito. Kinabukasan, hindi na siya nito pinapansin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw at padami ng padami ang mga nawawala sa bayan. Mapababae, lalaki, bata o matanda. Walang ligtas sa kung anuman ang kumukuha sa mga ito. Hindi na muli pang lumabas ng tahanan ang kapitbahay. Dumating na sa puntong namatay na ang dinidiligan nitong halaman. Inisip ni Roy na maaaring natatakot lang ito dahil baka siya na ang sumunod sa mga nawawala. Nakakalungkot nga namang isipin dahil kung mawala man siya, wala naman itong pamilyang maghahanap sa kanya. Isang gabi, muli niyang kinatok ang tahanan ng babae. Nagbabaka sakaling makausap ito at makahingi ng tawad kung anuman ang nagawa. Ngunit walang sumasagot sa pinto ng gabing yun. Kaya naman umuwi na lamang si Roy at naisipang matulog upang ipagpabukas na lamang ang lahat. Ngunit nagising si Roy na biglang may lumagabog sa baba. Dali-dali niya itong pinuntahan ngunit pagbaba niya, laking gulat nang makita ang pintuan nilang napakalaki ng bukas at nakahandusay sa sahig ang ikalawang kapatid. Kagad niyang tinignan ang kalagayan nito. At nang makitang maayos naman, kagad niya itong tinanong kung anong nangyari at nasaan ang bunso. Babae, Kuya Roy, si Bunso. Tugon ng kapatid. Habang nanginginig ang boses, kitang-kita ang pagsisikap nitong magsalita ngunit hindi ito maintindihan ni Roy. Tumayo at lumabas ang binata upang hanapin ang bunsong kapatid. Dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, kagad niyang pinuntahan ng kapitbahay upang doon humingi ng tulong. Papalapit pa lamang si Roy sa kapitbahay nang makita niyang napakaliwanag ng tahanan nito. Habang papalapit, nakita niyang napakadami ng nakasinding kandila. Isang maling hakbang ay siguradong masusunog na ang buong tahanan. Nakabukas ang pintuan. Isang bagay na hindi inaasahan ni Roy. Lalo na sa isang tagong-taong pribado katulad ng kapitbahay. Dahan-dahan niya itong binuksan at nagulat sa nakita. Isang matandang babae na nagdarasal ng napakabilis. Napapalibutan ng mga kandila, libro at kung ano-ano pang kagamitan na hindi pamilyar sa binata. Kagad uminit ang dugo ni Roy nang makita niya ang kapatid na nakahiga sa mesa habang dinadasalan ito ng matandang babae. Hoy, anong ginagawa mo sa kapatid ko? Wika ni Roy. Sabay sugod sa loob at kinuha ang kapatid. Ngunit hindi tumitigil sa pagdarasal ang matandang babae.
Pero kinuha pa rin ni Roy ang kapatid. Nagalit ang matanda sa binata. Kinalmot. Binatuhan ng kung ano-ano at nakipag-agawan ito sa bata. Habang naglalaban ang dalawa, nasanggi ng isa ang kandila at unti-unting nabalot ng apoy ang tahanan. Makalipas ng ilang minuto, nagwagi si Roy sa pagkuha sa kapatid. Ngunit naharangan ng apoy ang pintuan. Dali-daling tinakpan ni Roy ang ilong ng kapatid upang hindi ito makalanghap ng usok. Ilang beses niyang sinipa ang dingding upang gumawa ng daan papalabas at gamit ang buong lakas. Paulit-ulit nitong sinipa kahit napapaso na ito. Nang makagawa ito ng maliit na lagusan, kagad niyang nilabas ang kapatid. Papalabas na rin sana nang biglang hilahin ng matanda ang binti nito. Nagulat si Roy sa lakas na matanda at kagad siyang hinagis sa likod ng tahanan. Nauntog pa si Roy sa isang bato, kaya naman nawalan ito ng malay. Nagising na lamang ang binata kinabukasan. May bahid ng dugo ang gilid ng noo nito at nakita na wala na ang tahanan. Ang natira na lamang ay ilang piraso ng kahoy at bundok ng abo. Kagad naghalughog si Roy sa bakas ng kapatid. Ngunit kahit anino nito, o nang matanda ay wala siyang makita. Ika-ika siyang umuwi sa tahanan at sinalubong siya ng isa pang kapatid. Umiiyak ito at walang humpay na humihingi ng kapatawaran. Dahil nabalot siya ng takot, hindi niya sila nagawang matulungan. Tinanong ni Roy kung ano ba ang nangyari ng gabing yon at nagkwento ito. Ang sabi ng kapatid, habang tulog siya ay biglang may kumatok sa tahanan. At yun yung dalagang kapitbahay. Hiniling nitong makausap si Roy upang magpaumanhin sa inasal niya. Bakit pa lang sana ang kapatid nang marinig niyang umiiyak ang bunso. Nagmamakaawang pakawalan siya kaya naman bumaba kagad ang kapatid upang tulungan ito. Nakita ng dalawang mga mata niya ang pagbabago ng anyo ng babae. Hawak-hawak ang bunso. May sinabi pa ito ngunit hindi yun marinig o maintindihan ng kapatid. Nagulat na lamang ito nang hirap na siyang magsalita. Kagad niyang kinuha ang upuan upang patigilin sana ang babae ngunit bago pa niya ito matamaan, bigla itong naglaho. At saktong pagbaba ni Roy ang pag-alis ng dalawa. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang sabihin na ang kumuha ay ang kapitbahay nilang nagbago ng anyo. Ngunit hindi niya kayang sabihin ito ng buo. Wari ng kapatid na maaaring sumpa o maitim na mahika ang ginawa nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sinundan ng kapatid si Roy. Nakita niya ang bunso sa labas ng nasusunog na tahanan at nang kukunin na niya ito, biglang hinila ng matanda ang bunso at naglaho sila na parang bula. Kagad siyang nagtawag ng mga kapitbahay upang apulahin ang apoy. Inabot sila na madaling araw dahil sa lakas ng hangin at kakulangan ng supply ng tubig. Hinanap pa ng kapatid si Roy, ngunit napadami ang nalanghap niyang apoy. Nagising na lamang siya kinabukasan sa loob ng tahanan. Hindi naman makapaniwala si Roy sa mga pangyayari. Parang isang bangungot lamang ang lahat. Kagad namang nag-imbestiga ang mga otoridad sa bayan. Nagulat ang lahat nang matagpuan nila ang mga bangkay sa ilalim ng nasunog na tahanan. Hinukay nila ang hardin at mas dumami pa ang kanilang mga natagpuan. Lumipas ang panahon. Hindi nila natagpuan ang bunso o ang pagkakakilanlan ng babae. Kalaunan, tinanggap na lamang ng pamilya na wala na ito at hindi nila pwedeng hayaan ang sariling manatili sa nakaraan. Kalaunan,
Umalis ng bayan ang kapatid at nagsimula ito ng panibagong buhay. Ngunit nanatili si Roy sa kanilang bayan. Umaasa pa rin siya na balang araw mabigyang linaw ang nangyari ng gabing yun at sana makita niya muli ang bunsong kapatid. Lumipas ang ilang taon at naging albularyo si Roy. Hindi niya mahanapan ng sayentipikong eksplenasyon ang nangyari. Kaya naman binuhos niya ang oras sa pag-aaral ng mga elemento at iba pa. Kalaunan, nalaman niyang maaaring isang mangkukulam ang dati nilang kapitbahay. Hindi niya sigurado kung ano ang sinapit ng kapatid at ng iba pa. Ngunit maaaring naging alay ang mga nawala upang matupad ang hiling ng babaeng yon. Habang buhay na ni Roy daladala ang nakaraan. Ngunit ginamit niya ito bilang lakas upang tumulong sa mga nangangailangan. Bagamat tumutulong ito, simula noon, hindi na muling nagtiwala pa si Roy sa bagong lipat na kapitbahay. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Marie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Bata pa lamang si Marie. Alam na niyang hindi siya normal. Hindi niya kayang makipagkaibigan dahil iba ang takbo ng kanyang isip at ugali. Dahil dito, iniiwasan siya ng mga kamag-aral dahil natatakot sila sa kanya. Merong pangyayari noon na namatay ang inaalagahang hayop ng kaklase at habang lahat ay umiiyak, si Marie naman ay tawa ng tawa. Dahil doon, napagbintangan nito na siya ang pumatay dito. Ngunit napatunayan naman ng guro na matanda na yung hayop kaya nagpahinga na ito. Ngunit iyon ang nagsimula sa masamang pagtingin sa kanya ng mga tao. Ilang taon din ang lumipas at nasanay na lamang mag-isa si Marie. Ngunit hindi pa rin naman maiiwasan ang iilan sa mga aapi sa kanya. Pero hindi na siya naaapektuhan nito. Nagbago ang lahat nang merong bagong lipat sa kanilang paaralan. Nasa kalagitnaan na ng taon ng mga panahong yun. Kaya nagulat ang marami kung bakit bigla itong nalipat. Inisip ng iba na maaaring natanggal ito sa dating paaralan dahil maaaring pasaway. Dahil walang gustong lumapit kay Marie, naiwang bakante ang upuan sa tabi nito. Doon inilagay ng guro ang bagong estudyante na nagngangalang Enrique. Napakagandang lalaki. Mabait ito kaya naman madami kagad ang tumanggap sa kanya. Bukod pa dito ay napakamatulungin. Isang araw tinanong siya ng guro kung bakit nga ba ito nailipat at napag-alaman ng klase. Na dahil pala sa trabaho ng mga magulang, kailangan nilang maglipat kada 3 o 6 na buwan. Lahat ng kaklase ay kinaibigan ni Enrique. Bagamat ginawa niya ng paraan upang kaibiganin si Marie, hindi naman ito interesado. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang tumigil ito sa tangkang kaibiganin si Marie. Bagamat nalungkot ang dalaga, alam naman niya na mas nakakabuti ito upang hindi niya masira ang magandang imahe ng lalaki. Isang araw habang iniwan upang maglinis mag-isa si Marie, biglang pumasok ng silid si Enrique. Nagulat sila sa presensya ng isa't isa at doon nakapag-usap sila ng maayos. Sa ilang oras na pag-uusap, marami silang natutunan sa bawat isa. Bagamat gusto sana ni Marie na manatili sila sa ganung lagay ay kailangan na ni Enrique na umuwi. Bawal itong gabihin kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Hindi makatulog ng maayos si Marie ng gabing yun.
Kinabukasan ay laking gulat ng lahat ng palagi na itong sinasamahan ni Enrique. Bagamat nagkaroon siya ng isang kaibigan, dumami naman ang naging kaaway. Inaabangan na siya ng grupo ng mga babae upang pagtulungan. Minsan ay sinasabihan lamang siya ng masasakit na salita. Minsan na may ninanakawan ng gamit. Ngunit nang gulpihin na siya ng mga ito, lumaban na si Marie. Bagamat dehado ang dalaga, nagawa pa rin niyang sakta ng mga babae ng gulpi sa kanya. Dahil dito, binaliktad ng mga babae ang pangyayari at pinatawag nila ang prinsipal. Nagtulong-tulong din ang mga kababaihan upang idiin si Marie at mapatanggal sa eskwelahan. Ngunit dumating si Enrique upang ikwento ang tunay na nangyari. Mas pinagkatiwalaan ng prinsipal ang binata dahil meron ng record ang mga kababaihang nakaaway ni Marie. At sa huli, nasuspindi ang mga ito at lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi na niya muling nakita ang mga nang-aapi sa kanya. Isang araw inimbitahan ni Enrique si Marie upang maghapunan sa kanilang tahanan, kasama ang mga magulang. Nagulat si Marie dahil hindi niya ito inaasahan. Ngunit masaya niya itong tinanggap. Nang matapos ang kanilang klase ay sabay nang umuwi ang dalawa at nagpunta sa bahay ni Enrique. Doon nakilala ni Marie ang mga magulang nito at naghapunan na sila. Napakagaan ng loob ni Marie sa pamilya ni Enrique. Ganon din ang naramdaman nila kay Marie. Merong mga kakaibang pinag-uusapan ang pamilya katulad ng mas malinamnam ang karne ng bata kesa matanda. Noong una, nakikisakay lamang si Marie dahil akala niya ay nagbibiro lamang ang mga ito. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang seryoso ang mga ito. Napatingin si Marie sa kinakain at doon niya napagtanto na hindi normal na tao ang pamilya ni Enrique. Bumaliktad ang sikmura ni Marie nang makakita siya ng daliri sa kinakain. Ngunit hindi niya ito pinahalata sa pamilya. Nangangamba si Marie na baka siya na ang susunod na magiging hapunan. Kaya naman laking pasasalamat niya nang makauwi pa siya ng ligtas ng gabing yun. Hindi alam ni Marie kung ano ang mararamdaman niya. Bagamat masaya itong mainit siyang tinanggap ng pamilya na nag-iisang kaibigan. Ngunit takot naman ang nararamdaman niya. Na baka kinakaibigan lamang siya ni Enrique dahil kung mawala man ito, wala namang maghahanap sa kanya. Hindi nawala ang palaisipang iyon hanggang sa pagpasok niya ng eskwela. Naramdaman naman ni Enrique ang kakaibang kinikilos ni Marie. Ngunit tuwing kinukumpronta, palagi lamang itong umiiwas. Nanlumo si Marie na magpaalam si Enrique sa kanya. Oras na upang lumipat muli ng tahanan ang pamilya nila. Kaya naman inimbitahan niya ito kahapon upang maging alaala nila pag-alis. Ngunit bago matapos ang kanilang usapan, kaagad sinabi ni Marie kay Enrique ang tungkol sa daliring natagpuan niya. Teka, Enrique. Kaya mo ba ako inimbitahan kagabi? Dahil ako na sana ang isusunod ninyo. Tanong ni Marie. Nakakasakit ka naman ng damdamin. Kung ikaw sana ang isusunod namin di sana hindi na tayo nag-uusap ngayon. Tugon ni Enrique. Kung ganon, bakit mo ko inimbitahan? Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, aalis na kami bukas Gusto kong maging alaala natin yun. Anong ibig sabihin nun? Sinadya mong lagyan ng daliri ang pagkain ko, no?
Gusto mong malaman ko ang tungkol sa pamilya niyo? Pag-uusap ng dalawa. Sa pamamagitan ng galaw ni Enrique ay nalaman niya ang tunay na sagot. Nalaman ni Marie na aswang ang pamilya nito. Bagamat naging biktima lamang sila dahil aksidente nilang nainom ang laway ng aswang, hindi nito mababago ang katotohanang kumakain sila ng tao. Bagamat gusto man ni Maring manatili ang pamilya ni Enrique at handa siyang gawin ang lahat ng makakaya upang matupad yon, hindi ito naging sapat upang sila ay lumisan. Lumipas ang ilang araw. Naging malungkot muli ang buhay ni Marie. Ang nag-iisa niyang kaibigan. Hindi na niya muling nakita pa. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.